Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, dito sa Bob's TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan at ito, pag-usapan natin, no? Nabuking na nga ba itong si Congressman Leandro Lebiste, mga kababayan? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan, pag-usapan po natin, no? Grabe, nabuking na nga ba ang ginawa netong si Congressman Lebiste dito po sa Cabral Files, mga kababayan? No? Dahil ngayon po ay matindi talaga ang usapin pagdating po dito sa Cabral Files na to dahil marami po no, ang nadadawit at nasasabit. Okay, so bago natin ito pag-usapan mga kababayan, magbibigay muna ako ng ilang komentaryo ko tungkol po dito sa Cabral Files na to mga kababayan. At ito po actually lagi nating sinasabi, no? Simula nung inumpisahan natin pag-usapan itong Cabral Files mga kababayan. No? Sinasabi po sa report, sabi po ni Lebiste, mga kababayan, ay September pa lang daw po ay hawak na niya etong Cabral Files na to, mga kababayan. At tanong natin, no, bakit kaya ngayon lang ito inilabas ni Congressman Lebiste, mga kababayan? Yan yung tanong natin. Pangalawa, bakit inuunti-unti ni Lebiste ilabas itong mga laman ng Cabral Files? Mga kababayan, nag-aantay ba sila ng sagot mula sa palasyo? Alam nyo, yung strategy na yan, ganyan-ganyan din yung ginawa, mga kababayan, no? Kung matatandaan natin, etong si Congressman Saldico, mga kababayan. Kung maalala natin yung strategy po na ginawa netong si Congressman Saldico, mga kababayan, ay ganyan din po. Inunti-unti nila yung paglalabas po ng video ni Saldico. At sa tingin ko, mga kababayan, medyo effective po, no, yung strategy na yon. No? Dahil sumasagot po yung palasyo sa kanya, mga kababayan. At sa bawat sagot ng palasyo ay may isinasagot etong si Saldico. No? After po ni Saldico, mga kababayan, ay eto naman po si Congressman na Miao Miao, mga kababayan. No? Ang maraming banat sa palasyo. Okay, so ngayon naman, na tumahimik si Miao Miao, no, eto naman po, no, si Congressman Lebiste, ang bumabanat, mga kababayan. No? Si Congressman Lebiste naman ang bumabanat ngayon at same strategy kung mapapansin ninyo. No, paunti-unti yung paglalabas nila ng detalye netong Cabral Files at sa bawat sagot ng palasyo, no, may isinasagot sila. Hindi kaya ang ginagawa nila, mga kababayan, no, ay maglalabas sila ng mga ganitong klaseng detalye, no, tapos aantayin lang nila, no, sumagot ang palasyo, tsaka nila ngayon babalikan uli ng ibang detalye para lumabas na sila yung anti-corruption, mga kababayan. Hindi kaya ganun yung strategy. At the same time, mga kababayan, no, may tanong din ako 'di ba? May tanong din ako ditong isa pa, mga kababayan, no. Yun nga, yung tungkol sa paglalabas ng files na yan ni Cabral, no? Bakit ngayon lang po yan nailabas kung kailan patay na itong si Yusek Cabral? And last but not the least, mga kababayan, na dapat wag gagawin, which is hindi nga po ginawa ng DPWH. Ano po yung pinagagawa na yon? No, pinapa-authenticate po mismo, no, ni Lebiste. Sinasabi niya authenticated daw po. Alam daw po ni Secretary Vince Dizon, no, yung mga files na yon. At sinabi nga po ni Secretary Vince Dizon na hindi po niya alam yung files na yon, mga kababayan. No? At kung alam man nila yung files na yun, hindi niya alam kung ano yung nilalaman nun. Ang gusto mangyari ni Lebiste, mga kababayan, ay ilabas daw po ng DPWH yung files na hawak nila. Nakita niyo yung logic, mga kababayan? No? Bakit ilalabas naman ng DPWH yung files na hawak nila?
no? E di nagkaroon ngayon, no, ng isasagot etong si Leviste. Sasabihin lang naman ni Leviste na na-manipulate nyo na o binago nyo na yung nilalaman ng files na yan at ang original na files talaga na nakuha ay yun nasa akin. So palalabasin ngayon netong si Leviste. Ito po pinag-uusapan lang natin. Pwedeng palabasin ngayon ni Leviste, no, o baka palabasin po netong ni Leviste, mga kababayan, na ang original files po na Cabral files ay yung hawak niya. At yung files po na hawak ng DPWH na ipinasa sa Ombudsman, mga kababayan, no, ay pwede niya pong baka pwede niya sabihin na na falsificated na o edited na. Nakita nyo yung laro? Nakita ninyo yung posibleng mangyari, mga kababayan? Ina-advance ko lang po kayo, no, dito. At pabalikan natin tong video na to once nangyari po yan, mga kababayan. Sa lahat po na nanonood ng video na to, i-remind nyo po ako, pagka nangyari po yan, babalikan natin itong video na to. Okay? So ito po yan, mga kababayan, yung sinasabi ko. No? Ano sabi ni Secretary Vince Dizon? Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. No? Ito daw po ay si Leviste daw po. No? Lahat ito kinuwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive. Galing doon sa computer ng iyong ang nangyari noong September. Oh. Yun daw po yung nangyari noong September, mga babayan. Yan po ay ayon dito kay Secretary Vince Dizon. Diba? Okay? So, ito po yung balita na yan. Panoorin natin. Nagbabanggaan ang mga pahayag ni na Congressman Leandro Leviste at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y Cabral Files. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo tungkol sa kontrobersyal na dokumento? Yun nga yung tanong natin. Sino ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan? Diba? Diyan sa Cabral Files na yan. Sa palagay ninyo, sino po ang nagsasabi ng totoo dyan sa Cabral Files na yan? Okay? Kung mapapansin natin, mga kababayan, ngayon lang po sumagot, no, itong DPWH tungkol po dyan sa Cabral Files na yan. Ngayon lang sila nagsalita tungkol dyan, mga kababayan. Okay? Ito naman si Congressman Leviste. Ito pinag-uusapan lang po natin yan. Itong si Congressman Leviste naman, September pa daw po niya hawak yung files na yan. Ang tanong, mga kababayan, bakit ngayon lang niya inilabas yung files na yan kung kailan patay na si Cabral? Babayan. Yun yung tanong natin Now, which is bakit hindi pa rin nasasagot yan? Hindi pa rin ata nasasagot yan ni Congressman Leviste. Diba? Bakit ngayon lang po niya inilabas yung files na yan kung kailan patay na etong si Yusek Cabral, ex-DPWH Yusek Cabral? Kung sinasabi nga niya na yan daw po, no, ay may nilalaman na mga tao, no, na sangkot dyan sa korupsyon na yan, at sinasabi niya transparency, bakit ngayon lang? Diba? Kung para sa taong bayan yung sinasabi niya, para sa sambayan ng Pilipino, dapat malaman ng mga Pilipino, okay tayo doon, mga babayan. Pero ang tanong natin, bakit ngayon lang? Diba? Hindi ba dapat, nung una pa lang, inilabas na niya yan? Mga babayan? Nung una pa lang, diba? Sinabi na niya yan? No? Kahit na ganito rin kainit, na sa lahat po ng station, no, ng mainstream media, sa social media platform, dapat inilabas na niya yan. Diba? Yun lang po yung katanungan natin dito. Bakit ngayon lang nailabas yung Cabral Files na yan? Nagbabalik si Hannah Lee para sa detalye. Mapipilitan umano si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ilabas sa mga pangalang anyay pumipigil kay DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas ang umano'y Cabral Files na hawak daw ng kongresista. Bakit Bakit may ganun pa, may parang pagbabanta? Bakit hindi na lang ilabas kung para sa transparency, mga kababayan? Diba? Ilabas na niya kung may ilalabas siya. Sabihin na niya kung sino.
Kasi ganito lang yan, no? Actually, mas bibilib ako dito kay Leviste, mga kababayan, kay Congressman Leviste. No? Kung ilalabas niya talaga lahat yan. No? Walang atrasa na. Ilabas mo na lahat. Di ba? Si Barsaga nga, nakakapag-privilege speech doon sa Kongreso eh. Di ba? Pwede naman niya sigurong gawin din yan. No? Mag-privilege speech siya sa Kongreso, mga kababayan. Isabihin na niya lahat yan. Ilabas na niya lahat yan. Diba? Pwede naman ganun eh. Bakit may pagbabanta pa? Parang pag hindi nyo nilabas yan, parang ganun. Diba? Eto gagawin ko. Parang ganun. Diba? Parang ang pangit ng dating lang kasi. Yan ang sagot ni Leviste matapos sa naging pahayag ni Dizon na hindi raw inauthenticate ng kalihim ang anumang dokumentong hawak ni Batangas Representative Leviste. Sa isang panayam, sinabi ni Dizon na hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong tinatawag na Cabral Files. Diba? Hindi pa daw niya nakikita yung mga dokumento na yon, mga kababayan, simula nun. Kaya hindi niya pwedeng kumpirmahin ang authenticity nito. Kabaligtaran ng naunang pahayag ni Leviste na animoy pinatunayan na raw ng kalihimang files. Iginiit ni Dizon Alam niyo, no, napapaisip tuloy ako bigla eh. Bakit? What if ang gawin kaya no, magharap sila sa harap ng media? No? Di kaya mas maganda yung gano'n. Kunyari, ganyan, no? May nagsasagutan sila sa interviews, mga babayan. What if ang gawin eh, magharap na lang sila sa media. Sa harap ng media, mga babayan, at doon sila mag-usap. Para malaman natin talaga kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling. Diba? Harapan. Mas maganda yun. Diba? What if gano'n na lang yung gawin? Diba? na noong Setyembre, pinilit umano ni Leviste kumuha ng kopya ng files sa tanggapan ni Yumao ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at gumamit pa raw ng computer ng isang staff para isave ang mga ito sa flash drive. Okay, so yan daw po yung nangyari, mga kababayan. At yan daw po yung sumbong no, neto nga si Cabral dito kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon, ito mismo ang ikinwento sa kanya ni Cabral nung buhay pa ito. Tinanggi naman ni Leviste ang paratang at sinabing alam daw ni Dizon ang pagkuha ng files at hindi raw totoo na may pamimilit na nangyari. Yan yung sinasabi natin, mga babayan. No? Diyan tayo nagkakaproblema ngayon. No? Sino ngayon yung magpapatotoo sa kanino? Wala na yung tao. Diba? So, pwede nating pag-isipan eh. Kaya napapag-isipan ng hindi maganda to si Congressman Leviste. Diba? Bakit ngayon mo lang nilabas kung kailan patay na yung tao? Sino ngayon na magsasabi ng totoo dyan? Diba? Sino ngayon na magpapatotoo doon sa sinasabi mo? Na hindi mo pinwersang kinuha yung dokumento na yan. Diba? Sino ngayon yung magpapatotoo dyan? Yun ang problema dun eh. Yun yung malaking problema sa ginawa netong si Congressman Leviste, mga babayan. Diba? Dapat nung una pa lang, hindi obra ata sa mga ganitong hindi ata napapansin kasi sinasabi niya ganun eh. Na noon pa daw niya nilalabas yan. Sana napansin niya. Hindi ata napapansin ng mainstream media. Hindi ata napapansin ng taong bayan. What if sa ganito ako magpa-interview sa GMA, ABS-CBN, Bilyonaryo, UNTV, sa lahat. No? O kaya magpa-press conference siya, mas maganda yun. Nung nabubuhay pa si Cabral. Pero bakit ngayon lang? Parang pinasabog niya ng todo yan, mga babayan. Kung kailan patay na si Cabral, sino ngayon yung magpapatotoo sa mga sinasabi niya? Diba? Wala na yung tao. Ibinigay rin daw ito kay Leviste dahil umano sa spirit of transparency. Anya, naniniwala siyang may pagsang-ayon sa palig ng DPWH na ilabas ang mga dokumento in the interest of transparency. Kamakailan naglabas ng set ng mga dokumento si Leviste na may summary ng mga allocation per district, province at region mula 2023 hanggang 2026. I'm sorry that the public is impatient. Ang kasi dito, mga babayan, talaga nakafocus lang kay PBBM eh. Diba? Bakit hindi ilabas lahat ng files ni Cabral? Simula nung siya ay nagsimula dyan. Simula nung panahon na nandiyan sila sa DPWH na yan. Diba?
Bakit nakafocus lang kay PBBM? Yun yung nakakapagtaka mga kababayan. Di ba? Waiting for more informations to be released on the proponents in the NEP. But I want to give the DPWH and USEC Claire Castro the chance to set the record straight before I prove that they have been lying. Di ba? Mga kababayan, nakita ninyo yun? Gusto niyang magsalita yung DPWH at si Yusek Claire Castro bago daw niya patunayan, no? Na sila ay nagsisinungaling. 'Di ba? Mga babayan, sinasabi niya, parang sinasabi dito ni Representative Leviste, mga babayan, na ang DPWH at si Yusek Claire Castro ay nagsisinungaling. No, at siya ang tama at siya ang nagsasabi ng totoo. Kung kayo po ang tatanungin, mga babayan, sino po talaga ang nagsasabi ng totoo dito? 'Di ba? Sino yun talagang nagsasabi ng totoo? Yun yung masakit dito eh. Wala na si Cabral eh. 'Di ba? For them to say that there are no proponents in the NEP and they don't know who are the proponents in the NEP is a lie. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, inililaw ni Dizon na ipinasa na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files na ginamit at hawak ni Cabral, alinsunod sa sabina ng ahensya. Dagdag pa ni Dizon, ang ombudsman na ang may kapangyarihang sumuri, mag-analyze at mag-authenticate ng mga dokumento bilang bahagi ng ongoing investigation sa flood control scandal. 'Di ba? Pinasa nila sa ombudsman. Ano yung pinasa nila sa ombudsman, mga babayan? Ito pong files na to. Yan o. Ito pong files na to, mga babayan. Ganyang karami yung files na yan, mga kababayan. Meron pa po diyang 2020, oh. Oh, may 2019 pa ata, 2021, 2016 ata yung iba dyan. No? Panahon pa ni Digong, mga babayan. Nandyan lahat. Hindi pinakailaman. Andyan lahat, oh. Pati yung computer, oh. So, ano yung files na nakuha ni Leviste? Files lang nung panahon ng Pangulong Bongbong Marcos? Hindi niya isinama yung kay Duterte? Nakikita nyo na talagang may tinatarget, mga babayan. Parang may tinatarget. Diba? Nakikita ninyo na parang may demolition sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya yung nagpasabog niyang korupsyon sa flood control. Yung sinasabi ko sa inyo noon. Sa ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos na yan, maraming magtatry na sirain yung Pangulo natin at yung kredibilidad ng Pangulo natin. Diba? Hindi ko sinasabi na yun yung ginagawa ni Congressman Leviste. No, pero merong mga taong nasa likod, no, ng mga tao na gustong sirain yung Pangulo natin gamit yung sariling initiative ng Pangulo natin, no, na sirain at wakasan yan pong korupsyon. Kasi marami siya talaga masasagasaan dyan, mga babayan. Diba? Maraming nasagasaan yung Pangulo natin dyan. Kaya lahat ng paraan, by all means, sisirain nila yung kredibilidad ng ating Pangulo at yung kredibilidad ng lahat ng gagawin ng Pangulo natin. Pati yung ICI na yan. Na ngayon nga nasisira na talaga totally yung kredibilidad ng ICI. Yan yung main objectives nila ng mga tao na yan. Sirain, no, yung strategy ng Pangulo natin. Sirain yung ginagawa ng Pangulo natin na paglaban sa korupsyon. Which is dapat talaga tutukan, no, ng ating Pangulo yan. Kasi siya yung nagsabi. No? Nalabanan yung korupsyon eh. Mas dapat magbigay siya ng, ng kamay na bakal. Pagdating po dyan sa flood control anomalies na yan, mga kababayan. At syempre, pati tayo nag-aantay, no? Na talagang may makulong po, no, ng mga senador at kongresista na involved dyan sa flood control na yan.
taong bayan na nag-aantay. 'Di ba? Hindi man mabilis, pero at least may makita tayo, no? Na may makulong. 'Di ba? No, ano pong masasabi ninyo diyan mga kababayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.